Magandang umaga, Pilipinas! DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Okay, biyernes tayo ngayon, 8-8. Yun daw, di ba, ang 8 sa Chinese numbers, lucky number. Double luck ngayon, ano ha? Kaya, kailan sa loto may, di ba, joke. Magandang umaga, Pilipinas! Biyernes tayo ngayon sa ulo ng ating mga balita. Gross domestic product ng Pilipinas sumipa ng 5.5% sa second quarter ng taon. Leader ng Kamara pumalag sa agarang pag-archive ng Senado sa impeachment case ni VP Inday Sara. Comelec humirit sa Kongreso magpasa ng batas para sa early voting hours. Department of Health nagbabala sa publiko, leptospirosis, nakamamatay kapag pinabayaan. EDSA Busway, isa sa ilalim sa rehabilitasyon. LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility, naging tropical storm na. Isa pang LPA magpapaulan naman sa malaking bahagi ng Luzon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, dalawang low pressure area o sama ng panahon, isa ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ang inaasahang makakaapekto sa lagay ng panahon sa bansa sa mga susunod na araw. Ang LPA na nasa loob ng PAR ay huling namataan sa baybayin ng San Fernando City sa La Union. Magdadala ito ng makapal na kaulapan sa Northern Luzon. Huling namataan ng LPA sa layong 2,730 km, 2,730 km. Silangan ng Northern Luzon, kumikilos pa kanluran at maaaring lumabas din ang PAR ngayong araw o bukas araw na ng Sabado. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Ingat kayo. Ito'y magdadala ng mga katamtaman hanggang sa may kalakasang pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales at mga kalapit na lalawigan. Actually, simula kahapon ng hapon, medyo nagpapaulan na ito hanggang ngayong araw. Samantala, isa pang sama ng panahon ang nasa labas naman ng PAR at ito'y lumakas na, naging tropical storm na. Hindi inaasahan ang pag-asa na makakaapekto ang bagyo sa mga panig ng bansa. Ngunit inaasahang papasok ito ng PAR line sa mga susunod na araw. Kung sakali, tatawagin ito sa pangalang Fabian kapag nasa loob na ng teritoryo ng ating bansa. Binaha ang bayan ng Bagao sa Cagayan, bunsod ng magdamag na pag-ulan. Ayon kay Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing, nagkaroon ng flash flood sa mga nasabing lugar, ngunit hindi naman naapektuhan ang mga karatig bayan. Wala rin na niyang apektadong residente dahil hindi naman umabot sa mga kabahayan ng tubig baha. Because of poor drainage system po natin at naipon po yung buong magdamag na ibinagsak na ulan. Some of the elementary schools, mga high schools natin, nagkaroon ng mga pagbabaha. Pero hindi naman po ganung taas. Yung sa Masika lang naman ang nakita natin parang napakalawak na pagbabaha. Sa lansangan at rice fields po yun. At hindi talaga siya sa mga residential areas po. Samantala, tiniyak naman ng PDRRMO Head, handa ang lalawigan sa nagbabagyang pagulan dulot ng low pressure area na nasa loob pa rin ng bansa. Prepared naman po ang aming province. Ano man yung dumating na sama ng panahon, naka-preposition naman po lahat ng mga food and non-food items natin, maging yung deployment ng ating quick response stations all over the province. May mga quick response stations po tayo na naka-preposition. Nagbabala naman ang Department of Health sa publiko nakamamatay ang leptospirosis.
kung hindi maaagapan. Maalala ng DOH, agad na magtungo sa pinakamalapit na health center oras na makaramdam ng anumang sintomas. Kabilang dito ang lagnat, pagsusuka, paninilaw ng balat at mata, gayon din ang pananakit ng ulo, matinding pananakit tiyan at katawan. Paliwanag ni Health Secretary Teodoro Herbosa, ang leptospirosis ay nakukuha hindi lamang mula sa ihi ng daga, kundi maging sa ihi ng aso, pusa, baboy at iba pang hayop na ipapasa ito sa tao oras na umihi ang mga ito sa tubig o lupa. Kaya't mas mabilis ang pagkalat kapag ito po ay napahalo sa tubig baha. 11 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, kinakailangan palakasin natin ang ating immunity Ma-accommodate ang mga pasyenteng nagpupunta naman sa ospital ng Maynila. Ito ang tiniyak ni Hospital Director Dr. Grace Padilla sa kabila ng abiso na overcapacity na ang kanilang emergency room dahil sa pagsipa ng mga tinatamaan ng leptospirosis. Ayon kay Dr. Padilla, sinikap pa rin nilang matanggap ang lahat ng mga pasyente, ngunit hindi kakayanin, inire-refer na lamang ito sa ibang government hospital sa Maynila. Meron din po kaming strategy on referral systems among the 6 local government hospital ng Maynila. Specifically sa Santa Ana Hospital, kung saan nandoon ang ating Manila Infectious Disease Control Center. Pero bago ho nila i-repair, ginite Dr. Padilla, sisiguruduhin mo nilang stable ang pasyente at saka sila makikipag-ugnayan sa ibang ospital. Sinabi rin ni Dr. Padilla, inaasahan na nila ang pagdami ng kaso ng leptospirosis 2 linggo matapos ang walang humpay na pagulan at pagbaha sa Kalakhang, Maynila. Ito talaga yung epekto ng ating pagbabaha, no? Kasi ang mga pasyente natin ay sila yung mga lumusong sa baha na hindi nakatanggap ng prophylaxis na doxycycline. So, bago pa lang nagbabaha, ang City of Manila nagbigay na kami ng doxycycline as prophylaxis dito sa iba't ibang health center ng Maynila. But in spite of that, kasi ini-expect naman din talaga natin na after 2 weeks, doon tataas ang leptospirosis cases kasi may incubation period siya ng at least 2 weeks, ma'am. So ito na po ang na-experience ng lahat ng national at syempre ng ating ospital. But we are prepared on this. Magandang umaga, Pilipinas! 13 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Bukas sa investigasyon ng Government Service Insurance System o GSIS. Kasunod ng revelasyon ni Senator Risa Ontiveros hinggil sa online gambling investments ng ahensya. Ayon sa GSIS, makikipag-ugnayan sila sa mga kinaukulan para sa gagawing pagsisiyasat. Kaugnay ng 1 billion peso investment nila sa DigiPlus Interactive Group. Handa rin ng GSIS na maglatag ng lahat ng mahalagang dokumento sa mga otoridad kung kinakailangan. Sa harap ng kontrobersiya, tiniyak naman ng GSIS na nanatiling matatag at secured ang Social Insurance Fund ng ahensya o ng GSIS. Katunayan na niya ay pumalo sa 1.88 trillion pesos ang total assets ng GSIS itong Hunyo ng 2025 at nakapagtala ito ng net operating income na 76.82 billion o katambas ng 31% na over the year increase. Actually, kung tutuusin, mas dapat silipin natin ang SSS. Sa dami ng mga miyembro ng SSS, bakit nasa bilyones lamang ang pondo nito? Ang GSIS, ilan lang bang nagtatrabaho sa gobyerno? Pantakin ho ninyo, umabot ng ang pondo ho nila ay 1.88 trillion. Isa sa ilalim sa rehabilitasyon ng 4 na estasyon ng EDSA Busway na itinuturing na high volume o laging maraming pasahero. Kabilang sa mga ito ang Bagong Baryo, North Avenue, Monumento at Guadalupe EDSA Busway Station. Target ang hakbang na mabigyan ng Department of Transportation ng mas maayos na access sa mga may kapansanan at mga senior citizen sa mga sakay ng bus. Bukod pa rito ang planong pagtatayo ng istasyon sa Cubao at Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX sa mga susunod na buwan. 10 katao ang nasawi kabilang ang isang menor de edad. Sugatan naman ang 23 iba pa matapos na mahulog sa bangin ang isang dump truck sa Libak, Sultan Kudarat. Batay sa investigasyon, pauwi na sana ang mga biktima galing sa isang kasalan sakay ng isang mini dump truck.
Pero dakong alas 5:30 ng hapon, napadaan ng dump truck sa sigsag na daan sa Highway 70 Sitio Plantacan. Ito po'y sa barangay Cristian Nuevo. Doon nawala ng preno ang sasakyan habang binabaybay ang padaus-us na kastada. Dahilan para mahulog ito sa bangin. Agad na dinala ang mga sakay ng truck sa South UP Municipal Hospital, pero deklaradong dead on arrival ang 10 sa kanila. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon sa naturang trahedya. Malamang hindi na naman na-check ng maayos yung mini dump truck. Baka na naman ito ay non-appearance na naman doon sa kay Secretary Vince Dizon. Pakiusap ho. Wakasan na natin yung operasyon ng mga smoke emission test lang. Dami kasi nagnan-appearance pa rin hanggang ngayon eh. Maganda umaga, Pilipinas! Mamigay muna tayo ng pera, 4:16 ang oras sa buong kapuluan. Mahiwagang tunog! Ano yung bagay na sinasampay? Ginagamit din ba ito pagka maliligo? Giveaway na giveaway. Ayan ha. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, under slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Basta yung isang item, ginagamit yan habang kayo ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Ayan ha. Pagkatapos, hindi. Basta ginagamit yan. Siyempre pagkatapos nga, isinasampay. Ayan, ha? sabi ng isang texter, underwear. Galing, ha? Saan niya kaya ginagamit ang underwear habang naliligo? Pwede rin. Oo. Halimbawa, community bathroom yun. Pwede. Kayo naman, oo. Akala ko ginagamit pang hilod, eh. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nako. Umangat naman sa 59 billion pesos ang kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa unang kalahati ng taon kasunod ng record high na 214.8 billion pesos na gross gaming revenue ng industriya, mas mataas ng 14% kumpara sa 51.8 billion pesos na naitala noong nakarang taon. Dahil dito tumaas din ang kontribusyon ng ahensya sa nation building programs sa 38.1 billion pesos o 20% na higit sa 31.8 billion pesos na naitala noong 2024 ayon kay Chairman Al Tenco ng PAGCOR. Ayon kay Chairman Tenco, ang total CNB o Contribution to Nation Building ay umabot ng 25.36 billion pesos na i-remit na ito sa National Treasury. Mula sa nasabing halaga, 30 million pesos ang inilaan sa Dangerous Drugs Board habang 12.7 billion naman ang napunta sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Paliwanag ni Chairman Tenco, alinsunod ito sa Universal Healthcare Law o Republic Act 11223 kung saan kalahati ng remittance sa PAGCOR sa Treasury ay tinakda para sa PhilHealth upang tiyakin na may patas na akses sa health services ang bawat Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sugatan ng sundalo na pinaniniwala ang kasama ng 8 NPA na namatay sa enkwentro sumuko sa mga otoridad. Detalye na balita mula kay Jane Calit Pantayan, Aris 34. Jane? Sugatan na sumurinder sa militar sa unit ng 20th Infantry Battalion ay isang New People's Army na pinaniniwala ang isang miyembro ng Independence Squad Regional Guerrilla Unit sa lalawigan. Pinaniniwalaan na ang nasabing NPA kabilang sa nakasagupa ng militar sa Barangay San Francisco at San Isidro, Las Navas, Norte Samar noong July 31 kung saan 8 NPA ang napatay at napatay rin na isang sundalo at isang sundalo ang nasugatan. Ayon sa report ng 20th Infantry Battalion, kinilala ang NPA na si alias Lag-It. Personal itong dinala sa opisina ng Municipal Mayor ng mga barangay officials mula sa Barangay San Francisco sa pamumuno ni Barangay Captain Bobby Torbanada. Dahil sa natamong sugat sa hinang sagupaan, agad itong dinala sa Rural Health Unit ng Las Navas upang isailalim sa isang gamutan. Patuloy ang ugnayan ng local government units sa Philippine Army sa kapayapaan ng lugar kung saan nananatiling bukas para sa lahat
lahat ng mga NPA na naisumuko. Patuloy ang Local Peace Engagement Team sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga pamilya ng active NPA members upang tulungan ang gobyerno na mahikayat ang kanilang mga pamilyang NPA ng pagsusurinder. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane Galit Bantayan. Ma'am Evan Lang, dyan po sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga mamis po, pwede tayong mag-laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is Pride. Ba't bang pahirapan ang South ka sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding bansya based on test sa chocolate, maaden sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Kritikal ang kondisyon ng isang 15 anyos na babaeng estudyante matapos barilin ng sinasabing boyfriend nito, 18 years old, sa loob ng Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija. Sinabi sa investigasyon, walang pawang mga estudyante ng nasabing paaralan ng dalawa nang tungo ang suspect sa silid-aralan ng biktima. Inaya itong kausapin pero bigla na lamang binaril ng suspect ang dalagita gamit ang kalibre 22 na baril. Matapos mabaril ang biktima, nagbaril din sa sarili ang suspect. Hala, ito kayo yung jealousy? Ayon kay Police Major Willard Lumawig Dulnuan, hepe ng Santa Rosa Police Station, agarang sinugod sa ospital ang dalawa pero parehong nasa kritikal na kondisyon. Tinitingnang anggulo ang posibilidad na may love quarrel nag-LQ. Nakikipaghiwalay ang biktima sa suspect kaya't nagawa na ito ang pamamaril. Nakikipag-ugnayan ng pulisya sa pamilya ng mga sangkot sa naturang insidente, kaya din sa pamunuan ng paaralan kung bakit ito'y nakapagpasok ng baril para hindi na maulit pa ang pangyayari. Isinailalim na rin sa debriefing ang mga estudyanteng nakasaksi sa naturang krimen. Lumago sa 5.5% ang gross domestic product ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon mula nitong Abril hanggang June 2025. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ito kumpara sa 5.4 na naitala sa first quarter. Ito na ang pinakamabilis na paglago na naitala sa nakalipas na 4 na quarter, bagamat mas mabagal kumpara sa 6.5% na naitala sa ikalawang quarter ng 2024. Ang GDP ay ang halaga ng mga produkto at mga serbisyong napoproduce sa loob ng isang partikular na period. Bumaba naman ang Gross International Reserve o GIR ng Pilipinas at ang stock ng US dollars at iba pang foreign currencies nitong Hulyo. Sa tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bumalo lamang sa $105.3 billion ang GIR ng bansa mula sa 106 billion pesos na naitala noong $106 billion sa naitala noong Hunyo. Ayon sa Bangko Sentral, bunsod ito na mababagbentahan ng ginto at ang pag-withdraw ng pamahalaan ng foreign currency deposit para ipambayad ng utang. Pagtiyak naman ng Bangko Sentral, bagamat bumaba, sapat pa rin ang naturang reserve level para saklawin ang higit na 7 buwang imports at ang bayad para sa serbisyo, income at utang. Ang GIR ay nagsisilbing backup fund ng bansa para mabayaran ang mga import at foreign debt. Magandang umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 4 na umaga. Magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas, at kay Kong Ador Plato. Maraming salamat po sa inyong pagbati. Mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge Shield, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahihirapan ang gobyerno na panatilihin ang programang 20 pesos per kilong bigas. Ito naman ang tahasang sinabi ni Senator Amy Marcos matapos ang ulat ng mga magsasaka na bagsak ang presyo ng palay. Kahapon ho, may nakausap tayo dyan sa may bandang Nueva Ecija. Ang farm gate price daw po ay nasa 8. Yung bagong ani. Kaya ang pakiusap nila, Mr. President, yun daw pong pagtigil sa importation, sana now na. Huwag na natin hintayin pa ang September 1.
Iginit ni Senator Amy, dapat pag-aralan ng gusto ang supply at value chain ng palay hanggang sa maibenta ito bilang bigas. The only way that it's attainable is, as we know, that it's subsidized, whether at source, meaning ibigay yung abono, ibigay yung gasolina, katakot-takot na stipend para sa ating mga farmers, or sa bandang huli, pagbili, isa-subsidize for the consumer. So, in a way, masasabi natin, kahit magandang mitiin, sinabi naman ni Pangulo na pangarap yan, alam natin unsustainable kasi sinusubsidize ng gobyerno. May hangganan yan. Nauna rito, ipinag-utos na ng Pangulong Bongbong Marcos ang 60 araw na suspensyon ng pag-aangkat ng bigas, pero magsisimula nga sa September 1. Maganda umaga, Pilipinas! Mixer truck na wala ng kontrol, inararo ang 3 sasakyan at karinderya. Saka ito nahulog sa bangin. May 3 sugatan. Nangyari yan sa Dinalupihan, Bataan. Detalye ng balita mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny. 3 ang sugatan matapos araruhin ng isang mixer truck, ang isang nakaparadang sasakyan at karinderya. Sa katuloyan itong nahulog sa matarik na bangin sa kaba ng Olongapo-Gapan Road sa Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan. Batay sa ulat ng Dinalupihan PNP, naganap ang aksidente 11:47 ng tanghali kahapon. Ayon sa payag ng saksi na si Joseph Apilo, driver ng Isuzu Travis, kanilang ipinarada ang kanilang sasakyan sa harap ng isang karinderya upang kumain. Habang sila ay nasa loob ng establishmento, napansin niyang papalapit ang isang Hino mixer truck na tila mabilis ang takbo. Bigla umano itong bumangga sa kanilang nakaparadang sasakyan at tuloy-tuloy na sumalpok sa mismong karinderya. Saka nahulog itong mixer sa bangin sa likod ng karinderya. Dahil sa lakas ng salpukan, parehong nasira ng maluba ang 2 sasakyan at ang establishmento. Bukod dito, 2 lalaki kumakain sa karinderya ang tinamaan at nahulog sa bangin sa likod ng gusali dahilan ng kanilang mga tinamong pisikal na pinsala. Ang driver ng sasakyan na si Rayson Alpar at ang isang biktima na si Antonio Gersalia ay agad dinala sa JC Payumo Jr. Memorial Hospital para sa agarang medical na atensyon. Samantalang si Wilmar Consular Kahis, dinala naman ito sa Gordon Hospital sa Olongapo City para sa kanyang pagpapagamot. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, nako, kaya kinakailangan iba yung pag-iingat po, ha? Mantakin mo, kumakain ka lang sa karinderya, bigla ka masasagasaan ng mixer. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Kung may mga lakad ho kayo ngayon, magbaon din ang proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay. Meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga madrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oy, magandang umaga sa ating mga magagandang kumadrona. Asek Cecil Bangka Santos ng Philippine League of Private and Government Midwives. Good morning at maraming salamat sa inyong pa-breakfast. Iba talaga si Asek Cecil, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Kaya sa mga kumadrona nating maagang gumigising, yan ho yung mga unsung heroes ho natin. Yan ho yung mga nangangabayo, sumasakay ng kalabaw, para lamang makarating ng mga bundok, at maserbisyohan ang ating mga kababayan. Thank you, Asek Cecil, Oy, at saka si Ma'am Cleo Elmedolan, Ma'am Cleo, kumusta na ho kayo sa Midwives Foundation of the Philippines? Ma'am Che, Chua, at sa lahat ng ating mga masisipag na mga midwives.
Pumalo na sa higit 1.2 million ang mga nagparehistro sa COMELEC sa unang 6 na araw ng 10-day voters registration drive. Mas mataas ito sa target ng COMELEC na 1 milyong new applicants. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang 222,246 registrations na natanggap ng poll body sa ika-6 na araw ang pinakamataas na naitala mula Agosto 1. Pinakamarami naman sa mga nagparehistro ay mula Calabarzon na may 154,987, sinusundan ng Central Luzon na may 130,767 at Bicol na may 96,649. Cordillera Administrative Region naman na nakakuha ng pinakamabang bilang ng mga bagong nagparehistro para sa barangay at SK election, umabot ng 22,247. Inimok ng Commission on Elections o COMELEC ang Kongreso magpasa ng batas para sa early voting hours sa mga susunod na halalan. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, mabebenepisyohan nito ang higit 4 na milyong mga botanteng senior citizen, mga PWD, mga buntis, gayon din ang mga health worker at iba pang mga frontliners. Iginit ni Garcia, mahalagang magkaroon ng batas na nagpapahintulot sa mga nabanggit na sektor na bumoto ng 1 linggo bago ang eleksyon. O nga naman, ano? Ito ay dahil sa maraming mga frontliners gaya nga ng mga nasa medical field ang hindi nakakaboto kapag eleksyon dahil nga sa kanilang tungkulin sa publiko. Binanggit din ni Garcia na magpapatupad sila ng early voting hours sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections para sa mga vulnerable sector mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Bahay ng Mayor sa Llorente, Eastern Samar natupok naman ng apoy. Saan ang galing ang apoy? Alamin natin mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Bahay ng Mayor sa Llorente, Eastern Samar natupok ng apoy. Ayon sa report ng Bureau of Fire Protection, nangyari ang insidente alas 11 hapon ng umaga sa Barangay 1, Poblasyon sa Naturang Bayan. Ang may-ari ng bahay ay si Honorable Christine Cardona, 67 anyos, Municipal Mayor residente ng Barangay 1, Poblasyon sa Naturang Bayan. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection ng ari ang sunog habang on travel ang alkalde kung saan ang caretaker lang ang presente nang mangyari ang sunog. Madaling natupok ng apoy ang bahay na gawa sa light materials na electrical short circuit ang tinitignang dahilan ng mga bombero. Wala namang naiulat na saktan sa naturang sunog ng halaga ng pinsala ay hindi pa naiulat ng Bureau of Fire Protection. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa ibang dagat, sa mga nasa Canada. Good morning, thank you ho. Saan ka ng mga Landry? Yan ang kapatid ko, bunso namin, si John Landry na nandiyan sa Canada. Siyempre, ang aking sanse, si Pat, na nasa Toronto. Good morning. At salamat ho sa mga pagbati, Kay Rowena na nandiyan sa New York, magandang umaga din, 33 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Why the rush? Ito ang tanong ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa naging aksyon ng Senado nang ipadala nito sa archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng kawalan ng pinalpang desisyon mula sa Korte Suprema. Binigyan din ng leader ng Kamara, hindi pa tapos ang kaso dahil wala pang inilalabas na pinal na desisyon ang Korte Suprema. Muling iginit Romualdez na ayon sa saligang batas, tanging ang Kamara lamang ang may kapangyarihang magsimula ng impeachment at ito ay final within its sphere. Ipinalawanag ni Romualdez na ang verified complaint na nagdaan ng 215 na mga miyembro ng Kamara o higit pa sa 1/3 ng mga miyembro nito ay sapat na para otomatikong ipadala ang articles of impeachment sa Senado. Ipinahig din ni Romualdez ang pagkadismaya sa mga personal na pagbatikos at pagkalat ng maling impormasyon matapos maisama ang reklamo na anya'y nagpahina sa kredibilidad ng demokratikong institusyon. Binigyan din pa ni Romualdez ang tila kahinahinalang bilis na naging aksyon ng Senado kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, isa sa mga nakita ho natin na lumutang ang galing pagdating po sa debate
ay si Senator Rodante Marcoleta. Kaya naman sabi ho ng United Christian and Muslim Alliance o UCMA, ito yung pinangungunahan ni Mike Salvador, ni Dr. Mike Salvador. Sabi nila na nagpakita ng matinding talino at kagalingan si Kong Dante Marcoleta. Oo nga naman, na kapag tumakbo ay hindi po dumadaan sa lubak-lubak o mabatong daan at lagi ho siyang nakasapatos. Magandang umaga, Pilipinas! Pilyo din ito si Kong Dante. Oo. Anyway, ang pag-archive sa impeachment case ay katumbas na rin ang pagbasura nito. Ito ang sinabi ni Attorney Christian Monsod, isa sa mga Constitution Framer, kasunod ng pasya ng Senado na i-archive ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Monsod, resulta ito na naging hatol ng Supreme Court na unconstitutional o wala nang basihan sa simula pa lamang ang articles of impeachment laban kay BP Sara. Kaugnay nito, kinestyon ng abogado ang panghihimasok ng Korte Suprema sa naturang usapin at iginiit na lumampas ito sa kung ano lamang ang papel nila sa issue ng impeachment. They went beyond what they should be doing. Na sila ang naging primary judge. For example, sabi nila, kailangan makita nila yung evidence. If the evidence is strong enough for a impeachment. That's not their job. Ang ginawa nila, they inserted themselves in the process in a manner that was not contemplated by the Constitution. But if all you do is read the provisions of the Constitution, saan dyan nakalagay that the Supreme Court can do all the things that they want to do? Dumipensa naman ang dalawang leader ng Kamara de Representantes sa mga banat ng ilang senador sa kanilang individual na mga explanations o explanation of votes kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at nanawagan sa mga miyembro ng Senado na igalang ang interparliamentary courtesy, iwasan ang mga personal na insulto laban sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Tumugon sina Deputy Leader o Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Jong at House Good Government Committee Chair at Manila Representative Joel Chua sa mga pahayag sa plenaryo sa Senado kabilang ang panawagan ni Senator Amy Marcos, palitan na si Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ang paratang ni Senator Chis Escudero na personal na politika ang nagtulak sa impeachment process. Sinabi na Jong na patuloy na iginagalang ng Kamara ang proseso at ang mga protokol kahit pa sa gitna ng malalim na akusasyon laban sa pangalawang Pangulo. Iginit niya ang inaasahan ng Kamara ang parehong respeto mula sa Senado lalo na sa mga usaping may kinalaman kay Speaker at sa institusyon. Tungkol naman sa pahayag ni Senator Amy na dapat palitan si Speaker Romualdez, sinabi ni Jong na ito ay resolbadong usapin ng Kamara sa pamamagitan ng katatapos na unanimous vote. Sinabi pa nito na walang umanong lugar ang personal na paninira sa diskusyong nakatuon sa accountability. Pinanghimasukan umano ng Korte Suprema ang eksklusibong kapangyarihan ng Kamara de Representantes na magsimula ng impeachment process sa inilabas nitong desisyon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na sinuportahan ng 215 na mga kongresista. Ito po ay ayon kay Manila Representative Joel Chua. Sa isang press conference, sinabi ni Chua na miyembro din ng prosecution panel, tagapangulo ng House Committee on Good Government and Public Accountability, nagdagdag ang Korte Suprema ng mga parameters o step na sumasaklaw sa eksklusibong prerogative ng Kamara na magsimula ng impeachment laban sa isang opisyal. Sinabi rin niyang ang mga karagdagang rekisito ay nagpapahirap sa Kamara na magsagawa ng impeachment sa hinaharap. Binigyan din pa ng kongresista ang paglalagay ng karagdagang parameters para sundin ng Kamara sa pagsasampa ng impeachment laban sa isang opisyal ay hindi saklaw sa kapangyarihan ng Korte Suprema. Ito'y katumbas umano ng pag-amyenda sa impeachment rules ng House of Representatives. Hinamo naman ni House Deputy Majority Leader at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Jong ang mga senador kilalanin ang desisyon ng Korte Suprema hindi lamang kapag politically convenient para sa kanila.
Ginawa ni Adjong ang pahayag matapos i-archive ng Senado ang impeachment complaint laban kay BP Inday bilang paggalang sa naging desisyon ng Korte Suprema na nagbasura sa transmittal nito sa kabila ng inihaying motion for reconsideration ng Kamara de Representantes. Binigyan din ito na ang pagtanggi noon ng Senado sa desisyon ng Korte Suprema na kinilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa umano'y krimen habang miyembro pa ng Pilipinas ng Rome Statute ay dapat na maging isang halimbawa. Ayon pa kay Jong, kung tatanungin din daw ba, nirespeto ba nila yun? Bakit daw kung convenient lamang sa kanila, saka lamang sila tutugon o kikilala? Kinestyon din ng mambabatas ang hindi magkakapare-parehong aksyon ng Senado. Una ay ang pagpapaliban sa pag-convene ng impeachment court dahil sa debate sa kahulugan ng salitang forthwith. At pagkatapos naman ay ang mabilis na pag-archive ng complaint. Pangulong BBM tiniyak na gumagawa ang pamahalaan ng komprehensibong polisiya laban naman sa online gambling. Detalye ng balita mula kay Let Narciso Arish 14. Let, good morning. Gumagawa na ng paraan ang gobyerno para makabuo ng komprehensibong polisiya sa online gambling. Sa ikatlong podcast interview, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ito ang dahilan kaya hindi niya nabanggit sa nakaraang SONA ang naturang issue. Ayon sa Pangulo, sinimula na nilang i-convene ang lahat ng stakeholders para sa paglikha ng kinakailangang polisiya. Kabilang anya rito ang simbahan at maging ang mga magulang. Sabi ni Pangulong Marcos, pangunahin nilang tinututukan ang epektibong regulasyon ng online gaming. Ang unang epekto kasi anya ng lubusang pagbabawal dito ay ang pagiging underground ng online gambling kung saan lalong mawawala ng kontrol ang gobyerno. Samantalang kung mayroon anyang komprehensibong polisiya, ay matutugunan ang mga problemang kaakibat nito gaya ng pagkalulong, pangungutang at pagiging exposed ng mga kabataan sa sugal. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po postbiotic with Lactococcus lactosterine plasma. Ito po dumaan sa mahabang clinical trial, hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi matagal na human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosterine plasma. Ayan, napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. At ang ultabayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, magandang gising, magandang disposition mo sa kinabukasan. May panlaban ka sa puyat, pagod at stress. Kaya doon sa mga kabataang magte-take ng exam o nagre-review para sa papalapit na exam, mag-ultabayo kayo, sabi ho ng mga dalubhasa. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa iba't ibang mga butika. Mesco Drug, Joann's Pharmacy, Curamed, HB1 Plus Pharmacy, Mercury Drug at Southstar Drug. Pero wag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit kahit ito po ay inirekomenda ng mga doktor. At doon sa mga nagbabalak bumili online, at gusto nyo mag-avail ng 10% discount, ang gagawin po ninyo, puntahan lamang ang ultabayo.shop. I-click po ninyo yung QR code at gamitin ang code na Kuya Angel. Matik yan, 10% discount. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 4, muling kinalampag ni Senator Bongo ang Department of Health at ang Department of Budget and Management. Bilisan ang pagbabayad ng overdue na allowance sa mga healthcare worker na nagsilbi noong panahon ng COVID-19 pandemic. Hindi pa sila bayad. Ayon kay Senator Go, maraming qualified healthcare workers ang hindi pa rin nababayaran sa kanilang pinaghirapan noong panahon ng pandemya. Iginit ni Senator Go, inaisabatas na ang health emergency allowance at nagsagawa na rin na maraming pagdinig ang Senate Committee on Health sa kanyang pinamumunuan upang matiyak na may batas at dapat na ito'y ganap na maipatupad.
Isa si Senator Bongo sa mga may akda ng naturang batas. Sa nakalipas na 14 na hearing ng komite, walang tigil ang pangungulit ni Senator Bongo sa mga concerned agencies para mabayaran na ang utang sa mga health workers. Ayon pa kay Senator Go, nagbunga naman ang pagtutok sa issue dahil aabot na sa 27 billion pesos na mga health emergency allowance ang huling na-release ng DBM. Sa ngayon, umaabot na lamang sa halos 7 billion pesos ang HEA na patuloy na hinihintay ng marami pa rin nating mga healthcare workers. Services rendered nila yon, pinaghirapan nila at pinagpawisan. Alam niyo, hindi natin mararating ito, kinaroroonan natin kung hindi po dahil sa ating mga health workers. Sila po ang hero ng pandemya. Kung may pera naman, bayaran niyo po ito this year. Kawawa naman yung mga health workers natin na nagsakripisyo. Oo nga naman, katagal na hanggang ngayon ba, hindi pa nababayaran yan? Magandang umaga, Pilipinas! Pero si Rosana Rosas daw po, unti-unti nang nakaka-recover sa pagkalugmok sa buhay. Yan ang mababalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Rosana Roses at mariing sinabi niya sa akin na unti-unti na siyang nakababawi sa lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay. Kung matatandaan, naibenta ang bahay, nawala ang mga ari-arian at mga ektaryang pinaghirapan. Pati ang savings ay muntik nang maubos. Pero dahil nagbago si Osang, tinalikuran ang hindi magagandang gawain kaya ito muli siyang nakabangon. Higit sa lahat, at this time, alam na ni Rosana Roses kung saan niya gagamitin ang mga perang pinaghihirapan. Hindi tulad sa dati na gastos dito, gastos doon, na wala namang kapararakan. Ayon kay Osang, malaki ang pagpapasalamat niya sa Diyos dahil binago siya at natuto siya sa kanyang mga kamalian. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang alas 4 ng umaga, pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang unang pagpupulong ng Visayas Caucus, kung saan nagsama-sama ang mga kongresista mula sa iba't ibang bahagi ng kabasayan para magkaisa at mas mapalakas pa ang boses ng mga rehiyon kaugnay ng mga usaping pambansa. Sa pagpupulong, pinagbuklod ng iisang layunin para mapaunlad ang rehiyon. Nagkaisa mga mababatas mula sa Region 6, 7 at 8, gayon din sa Negros Island Region na magsama-sama sila sa kabila ng pagkakaiba ng partido para itaguyod ang kapakanan ng Bisayan o ng mga taga-Bisaya at maisama ang kanilang mga pangangailangan sa mga plano ng pambansang pamahalaan. Ayon kay Romualdez, ang Kabisayaan ay mayaman hindi lamang sa likas na yaman, kundi sa sipag, talino at tibay ng mga mamamayan. Kaya ayon po kay Speaker Romualdez, panahon na upang ang sigaw ng Visayas ay marinig, hindi lamang sa plenaryo, kundi sa bawat desisyong pambansa. And it's very important and critical that the synergies and the engagements and the relationships of all of us in the region become closer and tighter, and I think we have so much in common to share. I was recently also in Mindanao about the other month, and we talked about the Mindanao agenda. So similar to what we spoke about in when I was in Butuan, in Caraga, we'd like to get the Visaya agenda, hence the Visayas Caucus. In other words, in the 4 regions that we have identified, we really want to focus and concentrate as to what are the top priorities per region. And you having placed me here in this position to serve you as a speaker, I would like to actually drill down with you and sit down with you and get these priority projects, programs moving faster. Itinatag ang Visayas Caucus bilang isang samahan na nakatuon sa advokasiyang pangrehiyon
di nakabase sa political party ha. Bagamat magkakaiba ng partido ang mga miyembro, naniniwala silang makakamit ang kaunlaran ng mga rehiyon sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagtutulungan at sama-samang pamumuno. Ay, speaking of regions ha, muli maraming salamat po sa mga taga Calabarzon sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Tangerine Chocolate. Ayan ha, lumataas daw po ang demanda. At hindi lamang po ng mga OFW ha. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwang Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine Chocolate, ating tangkilikin dahil ito ay 100% gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Muli, magwe-weekend, kaya ang babala natin sa publiko, mag-ingat. Pinag-iingat po ng Star City Management ang publiko sa mga hindi otorisadong Star City voucher at gift certificate na ibinebenta online. Ang abiso ay kasunod ng mga reports hinggil sa mga unauthorized page at mga individual na nagbebenta ng mga naturang voucher sa Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Paalala ng Star City, tanging sakluk Star Deals at website na www.starcity.com.ph lamang pwedeng mag-avail para makaiwas sa mga peking transaksyon. Magandang umaga, Pilipinas! 51 makalipas ang alas 4 ng umaga. Uy, ngayon pala 62nd anniversary ng Land Bank of the Philippines. Ha? Sa ating mga kaibigan sa Land Bank, happy 62nd anniversary. Ayan, ha? Dami nagdiriwan ng anibersaryo nila ngayon. Ano, ha? Kaya sa mga suki natin sa Land Bank, happy 62nd. 20 years palang tanda din sa akin ng ng Land Bank. 20 years na sila nag-ooperate nung ako ipanganak. On the same day. Yan. Bakit ba? Ako nasa mikropono. Life begins at 40, di ba sabi nga nila? Yan. Kaya dapat 40 ka lang. Ayan, ha? Ito naman. The Board of Trustees of Pi Sigma Fraternity Alumni Association warmly invites all fraternity brothers and sisters to join the 53rd anniversary celebration of the Pi Sigma Fraternity. Ayan. Ito na po ay August 16 sa Best Western Plus Hotel, Angeles City. Magkakaroon ito pong special gathering na ito ay magsisimula ng General Assembly ng mga alumni brads. Magre-reconnect kayo, magre-reflect at mukhang maglalaro na naman ng golf. Mga hampas lupa. Ang tema ho nila ay serve the people, be a leader, be a Sigman. Let's come together to honor the legacy and ignite the path forward for the next generation of Sigmans. Ang panawagan po yan ay mula sa kanilang poging chairman ng Alumni Association o Pi Sigma Fraternity Alumni Association na si Engineer Ray Solas Batumalaki. Ayan, si Engineer Ray. Yan po ay taga Kidapawan. Kidapawan City. May buntag sa mga suki nato diya sa Kidapawan City. Lalong-lalo na yung mga miyembro ho ng dekada. Yung mga magkikita-kita na naman yung mga kadekada. O yung aking mga kabatch pala nung high school. Magkita-kita tayo dyan. Batch. Wag na. Magkakabukingan tayo eh. Happy birthday din kay Dayan Villena. Si Dayan Villena po naman, anak ito ni Boss Tisoy. Diyan sa yung bumasing namin diyan sa Scooby Firing Range. Boss Tisoy, happy birthday sa inyong anak na si Dayan Villena. Ka-birthday ko rin si Ma'am Mara Kapuyan, yung mayamang bossing ng DCMM ngayon. At ito pa, kahapon to, si Charlie C.
Si Kuya Charlie ay nagdiwang naman ng kanyang birthday kahapon. Ano ha? Ang nagdiriwang din ng birthday ngayon ay ang magandang anak ni Dr. Jessica D ng Ideal Vision, si Dr. Jenny Kyle D. Ayan ha. Kita naman ninyo, talagang manang-mana sa nanay. Look alike. Ano ha? Para silang pinagbiyak na rosas. Ayan ha. Hindi pinagbiyak na iba. Ayan, Dr. Jenny Kyle D, ang magandang anak naman. Pareho sila, dalawang anak ni ni Dr. Jessica. Parehong doktor. Galing magaling. Maganda umaga, Pilipinas! At teka muna, speaking of anniversary, ang daming nag-react doon sa binanggit kong anniversary ng nung August 1 ng BIR. Kasi naman itong si Secretary Ralph Recto na-invite doon, bumanat pa ng pahayag na yun daw kinikita ng BIR, ng mga kolektor ng BIR. Kulang pa sa kanilang pangsweldo. Pagkatapos magbobonggang concert, nandun yung Bini, Ben and Ben, at saka yung BGYO. Ayan, masakit magsalita itong si Secretary Ralph Recto, ha? Sabihin ba naman ang koleksyon nila sapat lang sa pangsweldo ng mga taga BIR? Sakit mo namang magsalita. Para mo sinasabing napaka-inefficient. Di ba? Ang pinagmamalaki yun ni Commissioner Lumagi, for the past 20 years, ngayon lamang sila naka-goal. Ngayon lang sila naka-goal. Talaga? Paano? Magkano na-goal ng large taxpayers? Pero Secretary, masakit yung biro mo yan, ha? Nasasaktan! Magkano kayo binayad nila doon sa concert sa Ultra, ha? Alas 2 hanggang alas 12, alas 2 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi, yung concert. Tapos may pakain, siyempre yung mga official catered. Yung sa mga empleyado, siguro natagal na yun ng luto, medyo na panis-panis na yung iba. Ayun, sinakitan ng tiyan yung iba. Tapos no ticket, no entry. Ang tanong nila ngayon, sino si Carmela? Yan yung tanong ng mga taga-large taxpayers group. Sino si Carmela? Maganda umaga, Pilipinas! Aba, kung akong tatanungin, 25.3 million pesos na halaga ng ketamine nasa Batang Bureau of Customs sa Port of Clark. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nasabat ng Bureau of Customs ang 25.3 million pisong halaga ng ketamine na itinago sa loob ng isang wooden cable reel na idineklarang data cable roll sa Port of Clark. Ang shipment na dumating mula Belgium ay agad isiniralim sa pagsuri matapos mapansin ang kainay-nalang detalye sa deklarasyon nito. Isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency Airport Interdiction Unit ang K9 strip test na nagresulta sa positibong pagtukoy ng illegal na droga. Sa isinagawang inspeksyon, natagpuan ang 6 na plastic pouch ng puting malakristal na pulbos na nakalagay sa loob ng 19 na kilogram na wooden cable reel na binalutan ng spray foam. Kinumpirma ng laboratory analysis ang laman ay ketamine, isang mapanganib na ipinagbabawal na gamot sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act 2002. Agad na inilabas ang warrant of seizure and detention para sa kargamento. Binigyan din ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang determinasyon ng ahensya na labanan ang pagpasok na illegal na droga sa bansa bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya kontra smuggling. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. DZRH, a proud member of MBC Media Group. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to
Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Muli, magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga nandyan sa Middle East, sa Hong Kong, sa Taipei, sa Taiwan, sa Macau, at sa mga suki natin dyan sa Europa, sa Canada, ay sa mga taga Malaysia, magandang umaga ha. At sa iba pang bahagi po ng mundo, magandang umaga ho sa inyo. Sa mga taga New Zealand, Down Under sa Australia. Alamin muna natin ang magiging lagyan ng panahon mula po kay Dan Villamil mula sa Pag-asa. Dan, good morning. Yes po, good morning po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Huling namataan yung low pressure area na ating minomonitor kaninang madaling araw sa layong 125 kilometers west-southwest ng Sinait sa may Ilocos Sur. Sa ngayon wala na epekto itong low pressure area sa anumang bahagi ng ating bansa pero mataas ngayon tsansang maging bagyo ito within the next 24 hours. Pero patuloy naman yung paggalaw nito papalayo sa ating kalupaan. At patuloy rin natin minomonitor itong bagyo sa labas ng ating PAR, isa itong tropical storm na may international name na Podul. So yung latest location naman nito ay nasa layong 2,585 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. So may tagla ito ng lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Yung movement naman nito ay west-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Sa ngayon wala pa naman itong direktang epekto sa ating bansa pero posible nga itong pumasok ng ating PAR by Sunday or sa Monday. Pero dahil sa southwest monsoon hanging habagat ngayong araw asan pa rin natin ang mataas sa tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan sa bahagi ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at sa lalawigan ng Quezon. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong maaliwalas sa panahon ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang yellow warning na nakataas at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir Angel? Yung binabanggit mong pag-ulan sa Quezon, nakikinig pa naman si Governor Helen Tan, ano ha? Ano yan, tatama mag-uumpisa ngayong umaga? Kasi sa bandang norte, kagabi pa umuulan eh. Opo, so yung mga pag-ulan sa Northern Luzon na mababawasan na ngayong araw, since papalayo na po yung low pressure area. Pero ito pong nagpapaulan dito sa area ng Southern Luzon. So more in particular, ito nga pong lalawigan ng Quezon, dulot po ng habagat. So ngayong madaling araw pa lamang po, may mga kaulapan na tayo over this area. So asahan natin throughout the day yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Makulimlim na ngayon pa lang. Yes po. Nako, malaki bang volume ng tubig? Possible po yung moderate times have rains, no? So, dahil po yan sa southwest monsoon, Sir Angel. Yan. Pero linggo, nag-iipon ng lakas si, Pudol? Si Pudol? Si Pudol, no? So, patuloy yung paglakas or pag-intensify nito. So, possible yung peak category na posible nitong makamit ay typhoon category. At ayun nga po, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by Sunday or Monday. So most likely yung area affected nito ay itong bahagi ng extreme northern Luzon, Sir Angel. Pero lalabas din naman agad? Sa base sa ating analysis, posible itong to some extent, posible magtagal pa ito sa northern boundary po ng ating PAR. Pagpatungo po ito sa area ng northern boundary ng ating PAR. Bakit? Anong pumipigil sa kanya para lumabas? Sa ngayon po, no, yung in general kasi yung mga bagyo, yung tinatawag nating steering, nag-i-steer o yung nagdadrive sa mga bagyo ay yung mga high pressure areas po natin. So sa ngayon kasi, sa taas itong bagyo may high pressure area. So kumbaga ito yung pumipigil sa kanya sa pahilakang paggalaw nito. So instead na pa-northward yung paggalaw niya, ay pa-generally westward. So ayun nga po, yun yung dahilan kung bakit papasok ito ng ating PAR patungo dito sa northern boundary ng ating PAR. Tapos mag-i-stationary?
Not necessarily stationary sa Angel, no? Pero Babagal lang. generally westward po. Opo, yun po yung magiging general movement niya sa mga susunod na araw. Westward pero mabagal. Average speed naman po sa Angel, hindi naman po siya, kumbaga average na speed para sa isang bag, hindi naman po ito may kabagalan. Okay. Kasi mas maganda, mas mabilis, di ba? Para Yun po yung usual na yun yung best scenario para sa isang bagyo. Oo, kasi kawawa rin ang mga tagapag-asa dan, di ba? Pagka may bagyo, alang tulugan. Opo, lalo nga po pag sinasabi pag mabagal yung galaw. Oo, walang uwian. Sige, vitamin C, Dan, ha? Opo. At saka, kung may ultabayo, mag-ultabayo din tayo. Ano, ha? Ayan. Dan, thank you, ha? Maraming salamat. And good morning. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. At, si Pudol po ay lumalakas pa, no, ha? Doon sa mga kababayan natin na nakararanas na ng mga pag-ulan ngayon at medyo makulimlim na panahon, ingat po tayo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! I-ready na po natin ang ating mga emergency kit. Siguraduhin na meron po itong family alcohol. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, gamiting proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households, sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improval cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit naman ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures kasama na natin. Pag-uusapan kasi natin ang hyperacidity. Ayan, ha? Di ba yung iba kuminsan pagka medyo nahihirapang huminga, parang feeling bloated, ano nangyari sa'yo? Para akong may hyperacidity. Ayan, ha? Tumataas ang aking acid reflux. Alamin nga natin, pareho ba yung acid reflux sa hyperacidity? Kausapin ho natin ang isang magaling na pharmacist, ano, ha? Si Sir Brian Posada. Sir Brian, good morning. Thank you for joining. Ayun, teka. Sa mga... Ayan, may audio ka na. Clear naman ang audio. Clear na. Okay. Happy birthday, Kong, right? Your greetings is good and you're invited. Yan. So balikan natin yung sa yung tanong mo kung pareho yung hyperacidity at sa reflux. Hyperacidity kasi happens when your stomach, yung stomach natin, nagproduce siya ng mas maraming acid. And then when the acid escapes your esophagus, o umaangat na siya, yun na yung tinatawag natin na reflux or GERD or gastroesophageal reflux. Teka muna, ano nagtitrigger ng pagtaas ng acidity? Sabi mo, pag nag-accumulate, bakit tayo nagkakaroon ng increased acidity? Yeah. Naturally kasi ang stomach naman natin is acidic, no, by nature. Pero once you start skipping meals or not eating on time, you ate fatty, yung mga spicy at saka oily na food, caffeine, alcohol, soft drinks, no, chocolates, mints, yung mga acidic na fruits, paninigarilyo, of course, stress and lack of sleep, and may mga iba tayong mga gamot, no, like mga pain relievers and antibiotics that can increase the acidity in your stomach. Kumbaga, nagre-respond yung katawan mo dito sa mga nakakain o pinapasok natin sa katawan natin, nagpo-produce siya ng more acid, kaya nagkakaroon tayo ng increased acidity. So, sa iba, kaya naman siyang kontrolin with your normal na antacids, but for severe cases, the doctors would be prescribing yung mga tinatawag natin na proton pump inhibitor para mabawasan yung production ng stomach mo ng acid. Anong worst case scenario pagka hindi mo na-address ang hyperacidity? Okay, ang worst case scenario basically nga, yung pag lagi-lagi ka nagkakaroon ng GERD, pwede ka magkaroon ng Barrett's esophagus or problema dito sa esophagus mo, no, kapag lagi-lagi. Ang challenge din natin with your hyperacidity, no, lalo na pag nagre-reflux ka, may mga times kasi na
even when you have a stroke, no, na misinterpret siya, no, na heart attack, na may similarity yung acidity. So yun yung binabantayan natin. But nonetheless, it's more on your esophagus yung problema natin. Plus of course, uneasy kasi medyo maasim yan lumalabas. So hindi maganda yung pakiramdam kaya kailangan minomonitor din siya. So kailangan minamanage yung acid ng stomach natin. Okay. Anong kinalaman ng pagkain ng karne na maraming taba? Yeah, pag kumain ka kasi ng mas maraming karne, mas maraming taba, kakailanganin ng stomach mo ng mas maraming acid para matunaw siya, no? Para ma-digest mo siya. So, natural acid kasi yan, no? na part of the stomach natin, na ang response, pag marami ka nakain ng mga bagay na to, kailangan niyang mas tunawin. So, mas magpo-produce yung stomach mo na mas maraming acid. Yun naman pala baga sa iti-trigger nung kinain mo yung pagpo-produce ng maraming acid. May tutunawin naman siya. May tutunawin naman siya. So bakit magkakaroon ng hyperacidity? Correct. Pero minsan as you mas marami yung napoproduce. Mas marami napoproduce na acid sa kailangan, no? Okay. So case to case basis yan, but usually it's more of mas marami kaya mas marami, kumbaga mas marami acid. Plus dahil medyo mas puno yung stomach mo, yung acid mo napupush pataas. Kaya para kang bloated. Kaya parang medyo bumabalik. Yan yung reason kung bakit yung mga buntis, yung mga obese, no, dahil medyo napupush yung acid ng stomach nila, lumalabas yan. Now, ideally, meron naman tayong tinatawag na gastroesophageal sphincter. Ano yun? Yung parang gate valve, no? Parang valve sa stomach mo tsaka sa esophagus. As you age, minsan nagwi-weaken yan. So dahil nagwi-weaken yung valve mo diyan, no, yung sphincter mo, umaangat talaga yung acid kaya natin nalalasahan. So ideally hindi siya aangat pag humina yan tapos napupush because of pregnant or because of obesity. Yan yung nangyayari. So pag puno rin yung laman ng tiyan mo, pupush din yung acid niyan. So yan yung nagiging challenge for that. Hindi mo pwedeng iutot na lang yan. Hindi ko Angel kasi marami pang dadaanan yan. So talagang doon talaga siya sa taas lalabas. So ano daw yan, either sa taas lalabas o sa baba. Pero mas matagal pa yung sa baba. So mas madali siya dyan. Tsaka yun nga, yung pwesto kasi nung stomach natin near your esophagus talaga siya. Kung minsan maaawa ko na sa matatanda, akala mo hirap na yung bang yung pala maangat yung acid. Kaya kung minsan akala mo inaatake na. Yun correct. Kaya pa, minsan binabantayan din yan, no? Kasi may similarities minsan eh. So, yun yung minomonitor natin. But again, manageable naman yan, no? Meron tayong mga binibigay na mga alginates. Yung alginates, it's of course algae, no? It's coming from your algae. Na pag ininom natin siya, usually creamy na menthol yung iniinom natin. Pagka ininom mo siya na parang gatas, nagfo-form siya ng barrier doon sa ibabaw. So hindi umaangat yung acid sa tamang dosage, no? So yon yung mga ganong bagay, pwedeng i-consider yan. At what age usually nangyayari ang hyperacidity? Kasi may mga bata ako minsan nagkakaganon na nahihirapang huminga. Yung iba kasi talaga naman, even alcohol naman din kasi eh. So kapag marami yung alcohol na intake mo, magkakos siya ng damage, no? So kaya lagi sinasabi, you drink moderately kasi when it causes damage, minsan nagiging irreversible siya. And again, depende sa kinakain, no? Depende sa panunaw, kumbaga natin kung Angel, bawat isa magkakaiba. Okay. So it's always lifestyle. Lifestyle na nagtitrigger niya. Age. And age. Kasi nga sabi mo, nagwi-weekend yung esophagus natin. Okay. Paano yan? Halimbawa, marami kang kailangang inuming gamot. Halimbawa, meron kang osteoarthritis. May osteoarthritis ka na kailangang tugunan. Iinom ka ng gamot o kaya masakit yung kasukasuan mo. Paano yun? Maapektuhan din naman yung kidney. Yeah. Yan yung sinasabi natin kong Angel, no, na kung bakit when you have your osteoarthritis, we don't just recommend you take pain relievers because pain relievers usually are also acidic by nature. So kapag umiinom ka ng pain relievers na mataas yung acidity din, it would compile, no? Magbi-build up lalo yung problema natin. And again, when you are just using pain relievers for your osteoarthritis, yes, you will be relieved of the pain, pero tandaan, hindi na-address yung symptoms
sintomas ng osteoarthritis o yung mga may rheuma. Kaya nga ang nire-recommend natin sa mga ganyan, no, of course, you take supplementation as well that can help prepare your cartilage, can support your joints as well. Yan yung ginawa natin for Ultaflex, no? Kasi nga, gusto natin i-address ang problem natin joints, so let's not just work on the pain, we have to make sure na masuportahan yung mga cartilage natin dyan. And also one of the researches that we had, no, collagen kasi is a protein, no, and that protein actually neutralizes some of your acid, no. So even if halimbawa yung Ultaflex for example has caffeine, has coffee, because of the collagen content and high dose marine collagen content natin, yung protein na yon na-prevent niya or na-neutralize niya yung acidity. So for example, si Joyce Kong Angel has hyperacidity. Kapag umiinom ng kape, nag-hyperacidity talaga siya pagdating sa gabi, no, or sa bandang hapon. So she's just taking this as her coffee, and another friend had that experience as well. She's taking this na mas gumaganda of course for your skin, plus less acidic siya than your typical coffee, lalo na yung mga black, ang taas ng acidity niya. Paano kung ayaw mo talagang magkape? May iba pang paraan? May iba pang variant yung Ultaflex? Yeah, meron naman yan. Meron tinatawag na plain, yung active ingredient lang talaga yung kasama niya. So pwede mo siyang i-mix with your drink. It can help in your osteoarthritis after consistent use. Mga at least 1 week to 2 weeks para mag-build up yung support natin sa cartilage. Ano yan? Pwede kahit bata? Mga teenager? For 18-year-old and above. 18 years old and above. Okay. Bakit? At 18, meron ng osteoarthritis? Well, bumabata kasi ngayon because sedentary yung lifestyle, yung mga ganyan, no? So, yan yung nagiging issue natin. Mas maaga nagkakaroon ng stress, mas yung workload natin minsan, yan yung nagiging cause ng pressure natin sa cartilage. So, yan ang nakikita natin recently as well. So, yun yung sinasabi natin, Kong Angel, no? We go to the root cause of the problem, use high quality raw materials to address the real problem, no? Not just mask yung simptomas. Dapat lagi tayo sa mismong problema. Ano ang numerong pwede nilang tawagan for more information, for clarification, Sir Brian? Yeah, it's the same number pa rin naman, no, yung lagi nating fina-flash on our screen, no. Pero for personal number ko, no, they contact me at 0917-653-2365. But meron din naman yung sa hotline natin, yung 0931-033-2871. Ayan, okay. Wag na yung personal number mo, baka may mga utang pa eh. Oo, baka may mga... Ito na lang, itong sa Ultaflex, no? Yung 0931-033-2871. So we can help address, no, yung mga wrinkles and of course the joints. That's what Ultaflex is supporting. Ayan, baka mamaya mag-text doon sa ano mo, magpadala ng I love you, magulpi ka pa ni Ma'am Joyce. Mabasa ni Joyce Sarita. Dito 0931-033-2871 para po sa inyong mga katanungan, lalong-lalo na yung mga namumroblema sa kanilang osteoarthritis. Ayan, Sir Brian, thank you again for joining us. Apo, ingat po kayo. Thank you so much, Kong Angel. Maraming salamat. Si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, mga batang San Miguel, maganda umaga kay retired Major General Charles Calima, si General James Brillantes, maganda umaga. Salamat din po sa inyong mga pagbate. Ay, naku, dami nitong mga nagpaparating ng kanina pang madaling araw ko, sagot na sagot, hindi talaga maubos-ubos. Thank you sa lahat ng mga bumabate. Thank you. Maraming salamat po. Governor Manny Mamba, good morning. Thank you din ho sa inyong greetings. Sa lahat ng mga poging miyembro ng Class Mapitagan, Class 80 ng Philippine Military Academy, sa ating mga bossing dyan, sa ating mga mista, maraming salamat sa inyong pagbate doon ho sa mga maagang gumising para ho magparating ng kanilang mga greetings. Ayan, Salamat. Your greetings are good and you're invited. Akala nyo sasabihin ko, but I need cash. Kakaya naman, baka ipadala nyo pa sa GCash eh. Huwag naman. Ayan. Ray, invited ka may party kami sa Hulo. Kuyang Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas!
25 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, sa mga taga Quezon, magandang umaga. Ingat ho kayo dyan. Medyo makulimlim at sabi ho ng Pag-asa kanina, baka sa mga susunod na oras bubuhos ang medyo may kalakasang pag-ulan. Buti na lang secured yung kanilang mga taniman ng kakao. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na po sila ng dekalidad na kakao beans, ay value crop pa. At yan po pinaprocess para maging tangerine chocolate. Yan tangerine po ay brand ang mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki talaga nila ang tangerine chocolate dahil ito ay 100% gawang lokal but taste and looks global. Dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang ating tangkilikin. BGM Week Biloso ng GSIS, good morning po sa inyo sir. Maraming salamat po sa inyong pagbati. At sa lahat po ng mga nag-greet po sa atin, baka hindi ko na po kayo mabanggit isa-isa, no ha? Oo, pero sige, pasadahan natin habang hinihintay natin yung mga reports office ni Senator Bongo, magandang umaga nit, kaagang gumising, ano ha? Mandy Diaz ng grupo po ng mga electricians po natin, magandang umaga kay Boss Rex Navarro, Dr. Rex Navarro dyan sa Erie, magandang umaga. Sa mga taga-Palayan City, magandang umaga po kay Mayor Cuevas at saka kay Boss Bong, kay Sir Bong. Magandang umaga dyan kay General Tagoy, si General Tagoy Santiago, magandang umaga po. Thank you. Sa mga kaibigan natin sa PAGCOR, Justice Max De Leon, good morning po sa inyo, Justice Max. Mula po sa Court of Appeals. Ayun, naku, wala na tayo. Alam na, buenos dias sa mga suki natin dyan po sa Zamboanga. Governor Helen Tan ng Quezon, good morning. At sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng Calabar Zone. Ay, si Boss Norbert, maaga din gumising. Thank you. Si Kong Baby Pizarro, ma'am, kumusta ka na? At maraming salamat din po sa inyo. Attorney Gilbert Repiso ng Bureau of Immigration, Justice Energito ng Sandigan Bayan, good morning. Mga taga San Miguel, at saka mga taga Toyota, si Boss Mike, thank you. Mga taga Pag-asa, good morning din ho sa inyo, Ayun. Pati si Tunog Monster, Mabel Aribe, gumising. Mabel, may winner na ba tayo? Mula po naman sa UP Singing Ambassador, si Professor Ed Mangiat. Good morning din po, thank you. Si Ma'am Andrea Domingo, thank you. At saka si Asek Cecil Bangcasantos, nag-sponsor po talaga ng breakfast. Thank you. Kuya Eli Saludar, Ma'am Karina Agaraw, thank you. Mike Lee ng Toyota, si Mayor Sena Mendoza, ayan. Johnny Banyes, yung mga kasamahan natin dyan sa ibang network, At saka, itong gwapong si Dr. June Andreneda, isa yung napakagaling na Suryahano po nito, Si Boss Emil Sarmiento, ayan, si Engineer Alan Cabanlong, kumusta na ho kayo, At saka syempre kay, si Compido, Compido Garbin, ng Ako Bicol, magandang umaga, kay Boss Alan, si Ma'am Dana Cristobal din mula po sa Bureau of Immigration. Kaaga nyo gumising, napaghahalat ang mga edad nyo. Si Boss Eric Balgos, Balcos ng PAGCOR, good morning din, Ayan, thank you. Sa inyong mga nagsipagbate. Si Secretary Jomar Canlas, morning din. Mahabol din si Engineer Dennis Ray, Secretary Henry Aguna, sir, thank you, maraming salamat. At pati si Attorney Mascarpio, thank you. Maraming salamat po, Colonel Sam Sagon, si Professor Andy Pireria, kaaga din gumising nitong mga suki natin, nahahalata ang inyong mga edad. Magandang umaga, Pilipinas! Ayaw lang nilang ma-traffic, kayo naman. Oo, pero yung mga mapitagan, talagang maagang gumising yan. Kasi maaga silang mag-golf at saka karamihan retired na Retired but never get tired. Naghain ng Bureau of Internal Revenue BIR ang kasong tax evasion laban sa 23 korporasyon na gumagamit ng ghost receipts.
Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., sinampahan din nila ng kaso ang mga corporate officers at certified public accountants ng mga naturang kumpanya. Giniti-Lumagi na sa 1.4 billion revenue ang nawala sa pamahalaan dahil sa corruption. Dinaraya ang kanilang buwis sa pamamagitan ng ghost receipt. Pagtitiyak pa ng BIR, hahabulin nila hindi lang ang mga seller o mga sindikatong sangkot dito, kundi maging ang mga user na nakikinabang din sa mababang buwis. Maganda umaga, Pilipinas! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo atid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tropa ni Sherwin Alparo ay mamimigay ng pera dito sa Barangay 122, Zone 10, Grace Park, Caloocan City. Kaya pag nakita ho ninyo yung mobile DZRH nag-iikot niyan, may sakay na dalawang gwapo, yung isa dyan si Sherwin Alparo. Papasukin ho ninyo, huwag nyo ipapahabol sa aso. Mamimigay yan ng pera, 1,000 at maraming regalo. Maganda umaga, Pilipinas! Proseso ng impeachment dapat na sundin upang hindi maibasura ayon po kay Senator Alan Peter Cayetano. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpa sa RH 28. Raymond, good morning. May tamang proseso ang impeachment na dapat ay sundin ng sino mang gustong magkain ng impeachment complaint. Ito ang paalala ni Senador Alan Peter Cayetano sa lahat kasunod ng botohan na nag-archive sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, kailangang dumaan sa right process, talakayin ang right issues at gawin sa right time. Tinawag din ni Cayetano na balanced o patas ang desisyon ng Korte Suprema at ang desisyon na ito ay isang paalala sa Kongreso na sundin ang tamang proseso kung gusto nilang tanggalin sa pwesto ang sino mang opisyal. Pinabulaanan din nito ang mga puna na sadyang pinahirap ng Korte Suprema ang proseso ng impeachment dahil sa mga bagong requirement. Dahil walang ibang gawin kundi sundin lang ang proseso na itinakda ng Korte Suprema na mababasa sa page 93 at 94 sa desisyon ng sa impeachment case ni VP Sara. Nakatanim na sa isipan ng ating mga kababayan ang 1941 desisyon ng Senado na nag-archive o nagbasura sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagsama ng Overseas Filipino Workers sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos. Ito ay isang patunay na hangarin ng Pangulong BBM na mapabuti ang buhay ng mga tinaguriang makabagong bayani ng bansa, yung ating mga OFW. Ginawa ni Speaker Romualdez ang pahayag matapos i-anunsyo ng Department of Human Settlement and Urban Development kasama na ang mga OFW sa Socialized Housing Program sa ilalim ng pinalawak na 4PH anuman ang kanilang buwanang kita. Una rito sinabi ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, ang pagkakasama ng mga OFW sa programa ay tugon sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na palawakin nga sa saklaw ng pangunahing housing initiatives ng pamahalaan upang mas maraming Pilipinong makinabang, lalong-lalo na ang mga nagtitiis magtrabaho sa ibang bansa para maitaguyod ang kanilang pamilya magkaroon ng sariling bahay. Sinabi ng Speaker na ang pagsasama sa mga OFW sa 4PH program ay isang malaking hakbang para gawing mas inklusibo. Abot kaya ang socialized housing program sa bansa, lalo na sa mga pamilyang nasa mababa at gitnang antas ang kita. Alam mo ninyo, isa sa magandang example ho ng 4PH housing, nandyan po sa Palayan City sa Nueva Ecija. Isda, bagsak presyo sa bayan ng Malabon. Ang detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Mamalengke muna tayo. Edwin, good morning. May puntag ko yung Angel. Kaya pala kapi ang tao rito sa bayan ng Malabon kapag ganitong oras ko Angel. Ang presyo ng galunggong hindi 300, 180 pesos. Yung bawat kilo. Ay naku, kaya pala punong-puno itong kalsada
dahil sa mura at bagsak ang presyo. Ang bangos, nasa 220 hanggang pinakamalaki na itong 240 na 300 sa ibang palengke. Ang sa linya, si Kuya Angel, hindi na per kilo. Per tumpok, mahigit 1 kilo, 50 pesos. Ang sugpo, ang pinakamalaki ngayon dito ay 300 pesos. Yung tilapia, nasa 120. Ang yellowfin na tag 300 sa ibang palengke ngayon ay 160. Yung tuna ulo ay 150 pesos. Yung kilo nito, itong pusit kalawang na 200 o nasa halos 300. Mabibili mo lang ng 180 pesos. Ang dalagang bukid, 180. Ang pangkalamanis na pusit ay 280 pesos. Pero sa presyo ng karne, Kuya Angel, ay hindi naman sumasakayo doon sa bayan. Kundi ganun pa rin. Ang manok ay 240. Yung baboy, 360. Ang itong frozen na baboy naman ay 280 pesos. Sa pork chop, 340. Ang giniling, 340. Ang pata hulihan, 260 at 320 naman sa pata unahan. Yung liempo, mahal pa rin, nasa 400 pesos. Ang kambing, 500 pesos bawat kilo. Sa presyo ng mga gulay, Kuya Angel, nangunguna pa rin ang pagtaas ng presyo ng ampalaya, nasa 300 pesos bawat kilo. Abang hindi naman natin ang ibang mga presyo ng iba pang gulay. Ang presyo ng bigas, magmumula ito sa 48. Meron 48, 54, 58. Ang pinakamahal ngayon dito, Dinorado, pero may na-discover ako Dinorado, Kuya Angel. Ibinibenta lang sa kariton per sako lang. Alam mo magkano? Ibinibenta ng 1,250 isang sako, 50. Sabi niya galing daw ito ng Nueva Ecija na ayaw naman pa kung Dinorado, ha? Ito pa ay Dinorado. Ano yan? 50 kilos? At 25? 50 kilos, Kuya Angel. Ba, talaga mura, ha? Mura. Pero pa isa-isang sako lang. Minsan daw may nag-order sa kanya nag-uusap na lang dahil kapag nalaman baka sisingilan sa ng pesto. Ayan, mura lang pero kung dito ka sa may isang bangketa rito na pagpitik-pitik, kaya pala may mga pumipila rin. Napakamura pala ng kanyang presyo. Alam mo magkano puhunan niya? 900 pesos bawat sako pag kinukuha niya raw sa puno. Ayan, kaya kanina hindi ako nawala, pero sabi ko dudumugin ka talaga. Dahil yung 35 kilos sa kadiwa ng paguloy, dinutubog, kung ganito kamura yung Dinorado mo, magkano? 900? Magkano ang puhunan niya? 900? May 900 daw ang kuha niya sa BPC, ha? Dahil, ito pala sabi niya, ito yung ang ginamit dito, yung mga, ang tawag nito doon sa ginagawa ngayon, Kuya Angel, na ginagamitan ng mga yung pataba na organic. Oh. Ayan, yung talaga, ha? Medyo na mura. So lumalabas 18 pesos per kilo lang ang kuha niya? Mura, ha? Ganoon lang pinaka. Kaya sabi niya, hindi niya raw masyado papitik-pitik lang yung kanyang benta. Kaya sabi ko, pailan-ilan lang. Pailan-ilan lang. Sako-sako yung nilalabas. Pag naubos, kukuha naman. Gano'n lang, pingubahan lang. Kaya sabi ko, magbenta ka sa ng palengke. Galing, ha? Kaya marami kang discovering mura rito sa bayan ng Malamon. Basta magtyaga ka lang sa pila dahil napakaraming tao sa mga oras ito. Yung iba galing pa ng iba't ibang lugar para mamili. At nagbebenta rin. Magkano uli ang isang sako niya? 1,000? 1,250 yung Hasmin na Dinorado. Pero sabi niya, mabibili niya raw ng 900 sa Nueva Ecija. 25 pesos per kilo. Ano? Pero magkano pwedeng bilhin? Ilang kilong pwede bilhin sa kanya? Isang sako lang? Yung kilo-kilo, yung mas marami daw yung mas malaki daw yung benta. Kita niya pag per kilo na ibebenta niya ng 35. Pero pag ang isang sako, 1,250. 1,250. Pero sabi niya, huwag kang maingay. 900 ko ako sa Nueva Ecija. Sinabihan ka palang huwag maingay. Binroadcast mo naman. Binulong ko lang, Kuya Angel. Saan kaya niya sa Nueva Ecija kinukuha yan, ha? Oo, sige. Organic mo lang ito, Kuya Angel. Yung sabi niya, yung ginamitan ng mga organic. Kaya sagana raw sila kayo sa mga organic rice na galing Nueva Ecija. Sige. Thank you, ha? Yan sa Malabon yan, ha? Sige, price
monitoring report mula pa rin dito sa bayan ng Malabon, RS23. Edwin Dukin ang ulat na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Ito, para pa pandagdag tayo pambili ng bigas. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Nasa Caloocan lang si Sherwin. Malapit lang ito sa Malabon. Kaya lang may huli na kagad si Sherwin. Sherwin, go! Yes, good morning, Kuya Angel. At happy birthday to you. Dahil birthday mo, ito, iniimbita kita sa beach, dito sa Barangay 122, sa Caloocan Beach, dito sa Grace Park Beach. Ngayong umaga, tignan mo naman, napaka-serene, kalmado ang dagat. Kalmado ang dagat. Lang yaka, picture lang yan. Picture lang yan natin eh. Kung naman, nakala kita, ang bahay nasa tabing dagat. Nilagyan mo ng dagat yung tabi ng bahay mo, kaya nasa tabing dagat ka na. Pero dito sa tabing dagat na to, sa Barangay 122 sa Caloocan, masipag manood ng programa mo tuwing umaga. Kung si nanay, magandang umaga, tignan mo naman, ayun, yung DZRH. Kami pangalan niyo po? Ruby Rason po. Ruby. Si Nanay Ruby. Nanay Ruby, palagi kang nakatune in sa DZRH. Sino nga paborito mong announcer pag umaga? Angelo Palmones po. Si Kuya Angel Palmones, dahil birthday ngayon ni Kuya Angel Palmones. Anong bati nyo? Happy birthday po! Ayan. Nay, imbitado kayo ha. May party kayo mamaya sa Hulo. Punta tayo sa Hulo, Sulu ha. Palipad ako ngayon sa Mindanao eh. Invited ho kayo. Nay, teka mo, Nanay Ruby. Nanay Ruby, may tatanong lang ako. Nanay Ruby, bakit ganyan yung hagdan nyo? Walang hawakan. Hindi kayo natatakot dyan, baka gumulong si tatay. Walang hagdan, walang hawakan yung hagdan, Ano po? Kasi maliit lang yung bahay. Ang hawakan nila tiwala. Ang hawakan nila sa hagdanan tiwala sa sarili. Yan, no? Hindi baka mamaya nagmamadali, gumulong eh. May hirap yan, Pag dito wala kang tiwala sa sarili mo, gugulong ka talaga. Diretso ka sa baba. Yan, no? Sige, bigyan mo na yung premyo ni Nanay. Mga manood ng DZRH tuwing umaga. Eto, meron kang 1,000 pesos. Thank you po. Thank you. Siyempre, meron pa kasama yung DZRH Grocery, DZRH na imbag na bigas, DZRH T-shirt at DZRH umbrella. Yan na, mag-aabot sa inyo mismo ang ating pinakamamahal, ang ating Executive Secretary, Medialdea. Yan, no? Yan na, si Medialdea, maraming salamat, ha. Nag-isita uli namin ng maagang para mag-abot ng mga premyo. Yan. Maraming salamat po kay Sir Angelo Palmones at sa DZRH. Happy birthday! Happy birthday po! Ayan, tingnan mo, maaga-aga, nakikibirthday kami sa bahay nila Ate Ruby. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH, baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Malakas promo. RH6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una! Happy birthday! Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas promo! Oras muna sa buong Kapuluan, 44 makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 5 na umaga. Dr. Emil Q. Javier, EQJ, thank you ha. Maraming salamat po sa inyong pagbate. Jill, thank you. Nakatutok din ngayon parang si Professor Andy Pereria, Oo. Doc Andy, bigay kasi ito kaya kailangan ko isuot. Baka hindi na uli magbigay, Prof. Andy. Boss Ermi Colina, magandang umaga po sa inyo.
si Kuya Danny Pangilinan, kaagang gumising, parang si Attorney Freddy Villamor ito, no ha? John Sanchez, Dr. Yaya Manawis, Alex Fernandez, Boss Reggie Cruz, good morning, ano ha? At kay Boss Cesar Chavez, good morning po, Doc, ano ha? Sa lahat ng mga maagang gumising, Colonel Kiting Tuzon, dyan po sa North Cotabato, magandang umaga. Thank you, ha? Nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles, humihina ang kalamnan? Aba, epekto ho yan ng pagtanda, ha? Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB, pampalakas po ng muscles, yung glucosa green, para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available po ang Ultaplex in coffee with stevia o dili kaya powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Ayan, ha? Oy, happy birthday din kay Sir Ernesto Nanyawa. Sir Ernesto Nanyawa, happy birthday din. Binabati kayo ng inyong esposang maganda, si Ma'am Nanyawa, ano, ha? Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga din kay Ka-Ador Plato. Si Kong Ador, kaaga ding tumawag, ano, ha? Kaagang gumising ng mga suki natin, ano, ha? Napaghahalatang sila po ay 40 years old na. Maganda umaga, Pilipinas! Higit sa 80 kabahayang masusuplay ng kuryente ng Tantangan Solar Project sa Mindanao. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Inaasahan nga na may 82,000 kabahayan ang masusuplayan ng malinis at sustainabling kuryente sa inuumpisahang Tantangan Solar Project sa Mindanao. Ayon sa Department of Energy, maghahatid ng malinis at renewable energy sa national grid ang proyekto na pinangungunahan ng Apolaki 7 Incorporated. Tinataya makagagawa raw ang power plant ng mahigit 150,000 megawatt per hour ng malinis na kuryente kada taon, na katumbas naman ang pagbawas ng humigit kumulang 66,000 toneladang carbon emission taon-taon. Sabi ng DOE, magbibigay ang proyekto ng maraming benepisyo sa ekonomiya ng Mindanao, kabilang ang kabawasan sa pag-asa sa imported fossil fuel, pagbawas ng greenhouse gas emission, paglikha ng mga trabaho at oportunidad sa negosyo para sa mga lokal na komunidad at infrastructure development. Ayon kay Yusek Maylin Kapungkol, malaki ang ambag ng proyekto sa layunin ng gobyernong mapataas sa 35% ang bahagi ng renewable energy sa power mix pagsapit ng 2030 at sa 2040, 50% naman. Inaasahang matatapos ang phase 1 ng proyekto sa dulo ng Disyembre sa susunod na taon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Magandang umaga din kay Director Joel Valera. Director Joel, maraming salamat po. Police Major na nanghalay ng kadete ng PNPA sasampahan ng kasong administratibo. Si Major. Pinaghubad yung kadete. Major. Bata, masahiin mo ako. Pero sabay silang naghubad. Lokong police major ito. Detalye na balita mula kay Jel Parosa, RH52. Jel. Happy birthday, Kuya Angel. Pagdagdag ng kasong administratibo, PNP Academy, laban sa police major ay nareklamo ng sexual harassment ng kadete sa loob kanilang barak. Julio. Teka, Angel, sandali ha. Parang hinaharas din yung signal mo eh. So, ikot ka ng konti ha. Ayan, para ano. Pinangalanan na ba si Major? Hindi pa. Angel, may mga police report lang pangalan kay police major. Pero doon sa mga official statement, negative pa. Magdadagdag ng kasong administratibo ang PNP Academy laban sa police major na inareklamo ng sexual harassment na isang kadete sa loob ng kanilang barak sa Silang Cavite nitong July 31. Sa official statement ng PNP Academy, tiniyak ng institusyong nasa full custody na ng batas ng suspect na unang sinampahan ng criminal complaint sa Silang Amadeo Circuit Municipal Trial Court. Pero tinawag ng paaralan na isolated lamang ang insidente at nangakong hihigpitan pa nito ang review sa mga staff na ma-assign sa PNPA. Sa ngayon, tinutulungan naman nito ang lalaking biktima na sumalang sa psychological support
Nabatid na nasa isolation facility. Itong kadeteng isinasapinal na umano dapat ay release mula sa academy dahil sa hindi na binanggit na pangyayari nang makipag-inuman sa kanyang suspect at magpamasahe. Dito na ginawa ng salarin ng kahalayang unang inireklamo bilang acts of lasciviousness pero tinitignan ng NAPOLCOM bilang isang uri ng rape at maaaring ikadismiss ito sa serbisyo. Ito si Edniel Parrosa, uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero yan ang hirap na, ano ha? O, siyempre, yun sa, di ba, sa academy. Minsan, sabay-sabay naman kayo naliligo, di ba? Ganun siya ba? Ano ba? Sabay-sabay din ba sila? Kasi sa mga training center, parang ganun eh. Di ba? Sabi nga Kuya Angel, ang usap-usapan nga sa mga press corps, parang hindi naman naamoy. Hindi na. Mahirap amoyin si Police Major eh. Dapat pala papuntahin muna natin si Morley diyan pagka ano, di ba? May mga ini-screen. Matalas ang pangamoy ni Morley. Sabi ng PNPA, higpitan daw yung screening. Hindi naman nila dinetali kung paano paghigpit dahil kung tagun-tago sa loob, pahirap yan. Pero dito nga sa kasong ito, Kuya Angel, ay lumalabas na mayroong separate case yung kadete na dapat ay re-release na siya from the academy at nasa isolation facility ng makipag-inuman itong si Police Major at ang sabi-sabi ay iko-comfort daw o ay pagkontuhan dito sa kadete. Pero eto na nga, yun nangyari. Ibang comfort. Okay, sige. Maraming salamat Edniel. Thank you. Ingat. Happy birthday, Kuya Angel. Balik sa'yo. Salamat. Your greetings are good. Let's go to Hulo. Hindi, papunta ho talaga ako ng Mindanao ngayon. Maganda umaga, Pilipinas. Hi, Chairman Roland Paulino. Maraming salamat. Mayor Guard Bontojo. Salamat po sa mga taga Net 25, mga taga DCMM, mga taga DCWB. Na nagsisipagbati po ngayon Colonel Ariel Carabin. Thank you. Maraming salamat sa mga suki natin sa billionario.com. Boss Eli. Happy birthday. Thank you. Ang ating magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po yung pinakamagandang ireregalo ho natin sa kalikasan. Magtanim tayo ng ng kawayan para sa kabuhayan at kalikasan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hindi ko po babasahin. Babanggitin po ng dating senador na si Miriam Defensor Santiago. That just because you are literate and can read the Constitution in the same manner that you read a newspaper account or a best-selling book, that you already know what the Constitution says. Constitution plus cases decided by the Supreme Court equals constitutional law. That is what the Supreme Court said. That is the only authoritative interpretation of those provisions of the Constitution that I have just read. Ang Korte Suprema po ang final arbiter. Magandang umaga sa mga, ang tawag nila doon, legal mercenaries. 2x2 sa TCS Balita, susunod na sa ilang saglit. Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas.